Ayan, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa mga kapatid. Ayan, kumusta po kayo? So, sige po, pwede na po tayong um, mag-share ng ating live tag, isend sa ating mga kapamilya. Ano po? Sige, pwede na po yun gawin natin. Tayo po ay mag-start na maya-maya lamang po. Ano po? Tag and share mga kapatid. Tag po natin or share po natin sa lahat po nating mga kapatiran. Sa ating mga GC or group chat. Sige po, magandang gabi po sa lahat. Bigyan ko po kayo ng mga 2 minutes para po sa pag-tag and share. Okay po? Okay, sige po. At I hope na-share and naitag nyo na po ang ating live sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran. Ano po, sige, tayo po ay magsimula na sa ating pong live stream. Okay? Ayan. Ayan po. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa, sa ating pong mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre sa ating mga kapatid, maging sa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyo. At kung dyan naman po ay umaga, good morning. Magandang umaga po din po sa inyo. Okay, so bago po tayo magsimula sa ating pong tatalakayin, ay tayo po muna ay manalangin. Okay po, sabayan niyo po ako sa panalangin. Tayo po sandaling pumikit. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we glorify your holy name. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito sa live stream, Lord. At Panginoon, dalangin lang po namin na samahan mo po kami at pangunahan mo po kami, Ama, sa gabing ito. Dahil, Lord, wala po kaming magagawa at walang kabuluhan ang gawain na ito kung wala po ang pagsama ng iyong Espiritu, Lord. Ikaw lamang po ang maitaas sa gabing ito. Ikaw po ang maparangalan at mapasalamatan. At ikaw, Lord, ang makita ng bawat isa, Lord, ng mga kapatid na mga kapakinig. Ikaw ang, hallelujah, ang marinig
sa pamamagitan, Panginoon, ng yung mga salita, ito po ay maunawaan ng bawat isa. Lord, patuloy mo kaming bigyan ng pusong mapagpakumbaba at laging dumudulog sa iyo. Dahil Lord, ang buhay na ito, alam po namin ay wala kaming kayang gawin kung kami po'y hiwalay sa iyo. Kaya Lord, sa gabing ito, Ama, hanggang matapos po ang live stream na ito, dakilang Diyos, dalangin po namin na ikaw lamang po ang siyang manguna at ikaw po ang magpaunawa sa bawat isa ng mga salita mo. Lord, let your will be done, Panginoon, sa gabing ito, sa gawain na ito, Lord. Maraming salamat. Purihin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Okay. Right? Ayan, so muli, welcome po sa ating Day 65. Okay? Day 65 of our live stream. And we're still talking about ang ating pong tema, which is proclaiming Christ in the cities, na matatagpuan po natin yan sa Acts 17. Okay? So by the way, konting pasensya po, no? Nagkaroon po tayo ng technical problem, no? Brownout po dito, and hindi po stable ang kuryente, maging ang internet. Kaya salamat sa Panginoon kahit papaano ay bumalik po yung ating internet connection. Okay? So maraming salamat sa bawat isa. Sa inyo pong pag-antabay araw-araw po ng gawain na ito. No, napakalaking bagay po na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon, no? Alam naman po natin na ito po ang napakahalaga sa isang mananampalataya. Di po ba? Okay? So, ngayon po, pag-usapan po natin ang proclaiming Christ in the cities, na sa ano po yan, matatagpuan, sabi ko nga po kanina, sa Acts 17. So, bago po ako mag-proceed, let's have a testimony muna. Okay? Ako po ay nagpapasalamat, mga kapatid. Unang-una, papasalamat sa Panginoon, unang-una sa kanya pong pag-iingat po sa amin, no? Hindi lamang po sa akin or sa aking pamilya, kundi sa bawat kapatiran na sa lahat ng mga taga Bicol. Okay? So, kung maalala nyo po, kami po ay sinalanta po ni sino nga yun? Si Uwan. Yan. No po? Napakalakas po ng hangin and medyo po malaki yung naging damage ng bagyo dito po sa lugar po namin. Kaya hanggang ngayon po ay may mga lugar po na wala pa pong kuryente and wala pang mga internet connections or internet connection, no? And may kuryente naman ng iba like sa amin dito, ngunit hindi po stable. Kumbaga papatay-patay, patay-sindi, no? At purihin ng Panginoon dahil wala naman pong naging casualty sa lugar po dito po sa amin and maging sa ibang mga buong Bicol, no? Wala pong naging casualty. Walang anong nangyaring pahamak, no? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ganoon pa man ang pag-iingat niya po ay talagang nariyan lagi, no? Napakabuti po ng ating Panginoon. Bagamat po nangyayari ang mga bagay na ito, ngunit always remember, mga kapatid, na meron lamang po or ito po ay kalooban ng Diyos na hindi talaga natin mapipigilan. Kaya ang gagawin lang po natin is dumulog, lumapit, no? And everything may purpose po, ang lahat ng bagay na ginagawa po ng Panginoon. Okay?
So, ayan po. And konting recap po sa ating pong tema. Last Sunday, okay, ang napag-usapan po namin doon is yung, syempre, yung proclaiming Christ in the cities na kung saan mga kapatid ko po sa Panginoon ay si Paul po or si Apostol Pablo, okay, ay ano to, um, hindi po siya tumigil or yes, hindi po siya dala-dalawang isip, hindi po siya natakot, hindi po siya um, ano to, kumbaga nagkaroon talaga siya ng tapang at habag sa mga tao sa lugar po ng Atenas. Okay, siya po ay talagang tumayo sa gitna. Okay, sa mayroon pong lugar doon or yung dinadausan ng Okay, balik po tayo at pasensya na po. Sabi ko nga po, pawala-wala talaga yung ating internet. Okay? And loobin ng Lord talaga na ito po ay tuloy-tuloy or matapos, no? Okay? And sige po, balik po tayo doon sa ating pong pinag-uusapan. Sabi ko nga po doon sa ating recap, no? Na si Apostol Pablo po ay hindi po talaga siya nahiya or natakot. Talagang buong tapang niya pong pinangaral tungkol kay Kristo. Okay? Doon po sa harapan ng mga taong napakatatalino o ika nga mga philosophers. And para po sa kaalaman ng lahat, ito pong Athens or Atenas, dito po nanggaling yung mga tao po na ating minsan po nating napag-aralan nung tayo po ay ah, I think siguro ito po ay nababanggit din kahit high school ano po. Tungkol po kay Plato, kay Aristotle, kasi yung mga sikat po na mga philosophers, dito po yan galing diyan sa Athens, no? So sa gitna po ng mga pantas or yung mga matatalinong tao, hindi po talaga nagpatinag at hindi po natakot si Pablo. Bagamat siya po ay tinatawag na babbler or sa Tagalog, tinatawag po siyang madaldal. Kasi sabi ng mga tao, sino ba tong taong to? Ano kahit ano-ano mga pinagsasabi? Sino ba yung sinasabi niyang Jesus Christ? Sino ba yan? Sino ba yan si Kristo? Yan, no? Kaya sa atin po, no, hindi po, kumbaga, wag po natin itigil. Okay? Wag po natin itigil yung pag-share po natin or yung um, um, pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon. Wag po natin itigil na ipangaral si Kristo. Kasi po kagaya po kay Apostol Pablo, no? Marami po ang hindi nakikinig. Marami po ang ayaw makinig, no? Pero hindi siya tumigil kasi kahit papaano meron ding nagkakaroon ng interes. Meron ding nagkakaroon ng um, desire na makinig, no? So, sa pamamagitan ng ating pagpapatuloy, may makinig man o sa wala, pero one thing for sure, meron din talaga na may may taong makikinig din. And by that, mabibigyan talaga sila ng hope, ng pag-asa. Mabibigyan sila ng buhay, mabibigyan sila ng pagkakataon to know
who God is, makilala nila si Kristo, at lalong-lalo na magkakaroon sila ng chance or pagkakataon na magkaroon sila ng totoong or relasyon sa Panginoon. Kaya wag po natin ititigil, ipangaral ang tungkol kay Kristo sa pamilya natin, sa asawa natin, sa mga anak natin, no po? Maging sa ating trabaho, sa ating business, sa ating pag-aaral. Huwag po natin itigil or ikahiya na ipangaral, iproklama, sabihin, ituro, no? Ang salita ng Panginoon at lalong-lalo na ang tungkol kay Kristo. Kasi po sa pamamagitan ng ginagawa natin o sa pagpapatuloy o kapag tinutuloy natin yung itong pangangaral, no? Meron at meron pong maliligtas. Don't stop preaching the word. Don't stop proclaiming Christ. No po? Kahit saan ka, nasa trabaho ka man, nasa ano pa man ang ginagawa mo, well, mga kapatid ko po sa Panginoon, nilagay ka ng Lord sa kung saan ka ngayon, hindi para magpakabisi ka sa kung ano yung ginagawa mo. Anong profession mo, pag-aaral mo, hindi para maging busy or maging abala ka lalo dyan. Nilagay ka ng Lord dyan upang mapapurihan, para mapapurihan natin siya. Para mapapurihan mo siya. Para ma-glorify mo siya. Para maitaas mo siya kung saan ka man ngayon. That's the purpose. Kung ano man yung status, ano man yung trabaho or profession natin, nilagay ka ng Lord dyan, hindi para sa wala lang. Nilagay ka ng Lord dyan because meron siyang purpose. Meron siyang layunin sa'yo kung bakit nandiyan ka. And number one po dyan is to glorify Him. No po? To glorify Him. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po, meron po ulit tayo pag-uusapan, mga kapatid. Ang i-share ko po sa inyo ay dito po tayo sa Acts 17 verses 30 hanggang 31. Basahin ko po sa inyo ano po. At kung meron po kayong mga Bible or Bible app sa inyong mga phones, please check yung ating pinag-aaralan or pinag-uusapan sa gabing ito. Gawa 17 or Gawa 17, 30 hanggang 31. Sabi po dito mga kapatid, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit, ngayoy ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Okay? Diyan po muna tayo sa 30. Ano po? So, sinasabi po dyan yung the times of ignorance, okay, yung mga panahon. Okay? Kung dati po, no? Kung dati po ay hinayaan or maraming beses, no, na pinalampas talaga ng Lord yung yung ating yung kahangalan. O ibig sabihin, yung kawalan ng kaalaman tungkol sa Diyos or kamangmangan. No, daming beses na pinalampas ng Diyos yan. Okay? Ngunit, ano po ito? Hindi dahil, ano po, pinalampas yun hindi dahil okay ang kasalanan. No? Hindi lang
kumbaga meron po siyang nais ipaunawa sa atin kung bakit sinasabi po dito sa ating verse na ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ba kung maiisip mo, so ano na, safe, okay na lang ba 'yon? So hindi po, no? Hindi po. Ginawa ng Lord 'yon hindi para malaman natin na okay ang kasalanan or okay yung maging mangmang tayo, lalong-lalo na sa pagkilala kay Kristo, lalong-lalo na sa salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa katotohanan. Hindi po, no? Hindi dahil okay lang 'yon, kundi para malaman natin na ang Diyos po ay mapagpasensya, no? Pero ang pasensya po ng Diyos ay hindi ibig sabihin pahintulot, no? Ulitin ko, siya po ay mapagpasensya, siya po ay mabuti, siya po ay, ika nga sabi ng Biblia ay mahaba. Mahaba ang pasensya. Ano po? Ngunit, ang yung pasensya ng Diyos ay hindi po ibig sabihin pinapahintulutan niya yon. Okay? Yung katahimikan niya ay hindi pagsang-ayon. Na para bang pag ginagawa natin yung mga bagay, no? Na parang, uy, parang hindi ako pinapalo ng Lord. No, hindi po ibig sabihin okay na yon. Sumasang-ayon ng Lord na okay, gawin mo na lang yan. Ano po? Hindi po ganon. Okay? Tandaan po natin. Sabi nga po doon sa ating verse, sabi po dyan, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. So, ibig sabihin po, the delay of judgment, mercy po ng Lord yan. Okay? Kung bakit hanggang ngayon, no po? Pero alam naman po natin na malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Ngunit, no? And alam naman po natin na ang lahat ng ito ay mercy or grace ng Lord. Eh sinabi ko kanina, the delay of judgment o ng delay ng judgment, awa po ng Diyos. May pagkakataon pa na tayo po or binibigyan pa po tayo ng Diyos ng pagkakataon na tayo ay magsisi. At sabi po ng Biblia, ang pagsisisi ay hindi lamang dahil gusto mo magsisi. Hindi lamang dahil alam mo na may kasalanan ka. Kundi sabi po ng Biblia, ang pagsisisi na yan, kabutihan po ng Diyos yan. Awa po ng Diyos yan. Sa katotohanan po, no, kung gusto niya na po talaga, wala po makakapigil sa kanya. Kung gusto niya talaga ng mangyari po yung araw na pinakihintay po talaga ng bawat mananampalataya, ay pwede na po niyang gawin yon. Pero hindi po natin alam. No? Siya lamang po ang nakakaalam kung kailan niya po yung gusto mangyari. Ngunit, habang hindi pa po nangyayari yung kanyang muling pagbabalik, still, no? We're still under His grace. May pagkakataon pa po na tayo po ay magsisi. Kaya nga si Paul, si Apostol Pablo, hindi po siya tumitigil na ipangaral ang tungkol kay Kristo, ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Dahil siya nalalaman niya po na itong ebanghelyo, no? Yung ebanghelyo po, ito po ay kapangyarihan ng Diyos upang makaligtas. Upang maligtas ka, ako at tayong lahat. Kaya hindi po siya nahihiya at natatakot na ipangaral, ikalat ang ebanghelyo ni Kristo. Ano po? Dahil hindi lamang
sapat na marinig mo, no? Hindi lamang sapat na marinig mo, okay, si Jesus, alam na namin yan, napako sa krus yan. Tuwing Lenten season, ipinaparada yan. Hindi po ganon, no? Marami po, no? Wag na po natin palampasin pa ang mga pagkakataon na ito. Marami pong beses sa ating buhay na binibigyan po tayo ng Lord ng chance o ng pagkakataon upang magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po doon sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Maging sa mga once upon a time, nakilala si Christ, nabautismuhan in the name of Jesus, pero hindi na po nagpatuloy, hindi po minagaling na magkaroon ng relasyon sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Hindi minagaling na kilalanin siya. So, meron pa po. Sabi ko nga po nung Sunday, there's always a chance to repent. And wag po natin sayangin yung mga chance na yan. Wag po natin palampasin yung mga chance na yan. There's always a chance, there's always a time to repent. Tama po? Malinaw po yung utos. Lahat ng tao, saan man, dako, repent. Magsisi. Mga kapatid ko po sa Panginoon, hindi po ito suggestion at hindi po ito optional. At hindi lamang po ito para sa mga makasalanan, no? Para sa malalaking makasalanan or doon sa mga may mga grabyang kasalanan. Repentance po means turning away from sin, changing our mind, turning to God. Hindi lang pag-iyak. Na tuwing nagpe-pray ka, iiyak ka, hindi lamang po ganun, kundi changing. Ika nga sabi ng Greek metanoia, turning away from sin, turning to God, changing of your mind, pagbabago, hindi pag-iyak. Tama po? Hindi pag-iyak, kundi pagbabago. No po? Madaming beses po. At habang hindi pa po bumabalik ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, yan po yung napag-uusapan namin. Ang pagbabalik po ng Panginoong Jesus, hindi po siya patago. Hindi po siya kumbaga doon lamang sa dako. Halimbawa doon lang sa Manila, tapos dito sa Bicol Walando. Makikita po ng lahat. Sabi po doon kung paano po nakita na ang Panginoong Jesus ay nag-resurrect or umakyat or bumalik sa kanyang trono. Ganon din po ang kanyang muling pagbabalik. Makikita po ng lahat. Hindi lamang po ng mga mananampalataya, kundi lahat po ng kanyang nilalang. Lahat ng tao, lahat ng kanyang nilikha. Ito po, lahat ng tao makikita po yun. Okay? Sabi po sa verse 31, mga kapatid, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hatulan ang sanlibutan. Ayon sa katuwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao na ang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Sino po yung tinutukoy po dito? Walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. He will judge the world
By that man, sabi doon, isang lalaki, Jesus is the judge. Ibig sabihin po nun. Sino po yung judge na sinasabi? Si Jesus. Hindi lang po siya savior, hindi lang po siya at tagapagligtas. Siya din po ay hukom, no? Siya po ay hukom. Kaya mga kapatid ko po sa Panginoon, habang hindi pa po bumabalik ang Panginoong Jesus, siya po ay tagapagligtas pa din ngayon. No po? May pagkakataon pa. Hindi pa po huli. Madami pang pwede pa. Ngunit kaya nga po lagi po namin sinasabi na ang kaligtasan ng tao ay hindi kung kailan pa, kundi ngayon. Kaya ikaw, kapatid na nakarinig nito, no? Ngayon po yung araw ng kaligtasan mo. Ngayon po ang kaligtasan ng tao. Hindi po kung kailan. Kasi hindi po natin alam. Wala po nakakaalam kung kailan ang kanyang muling pagbabalik. No po? Walang nakakaalam. Tanging siya lamang po. Kaya habang siya po ay hindi pa bumabalik, tagapagligtas pa din po siya. Ngunit, mga kapatid ko po sa Panginoon, always remember na sa kanyang pagbabalik, yun po ay hindi na po siya tagapagligtas, kundi sa pagbabalik niya, siya po ay hukom na. No po? Siya po ay hukom na sa kanyang pagbabalik. Doon na po yung panahon na tayo po ay kanyang huhukuman. Base po sa ating mga ginawa. Kaya ikaw, no? Sabi ko nga po doon sa Burias, nung kami po ay pumupunta po, nung time na pumunta po kami ng Burias Island, lagi ko pong inaano sa mga tao, kahit libutin natin ang lugar na ito, tanungin natin kung saan gusto ninyo, langit or impyerno, wala pong sasagot na gusto nilang impyerno. Di po ba? Lahat gusto makapunta or mapunta ng langit. Ngayon sabi ko, sige, gusto nyo, okay. Madami naman talaga gusto at wala naman talagang may gusto sa impyerno. Ngunit, ang problema, ayaw nyo naman tanggapin si Jesus bilang Diyos at inyong tagapagligtas. Ayaw nyo naman laanan ng panahon upang makilala siya. Ayaw nyo naman siyang kilalanin. Ayaw nyo naman magkaroon ng relasyon sa Kanya. Paano ka mapupunta ng langit? Ang sabi ng Biblia, napakalinaw, walang ibang daan. Walang ibang katotohanan at walang ibang paraan at daan kundi sa pamamagitan lamang po ni Jesus. Tama po? Tandaan po natin, wala pong mabait ang mapupunta ng langit. Wala pong mabait. Kundi ang mapupunta po ng langit ay yung may Kristo sa buhay. At yung may Kristo sa buhay na habang nabubuhay, bunga lamang po yung pagiging mabait. Hindi po yung kabaitan ang basehan upang ikaw ay mapunta ng langit, kundi sa pamamagitan lamang po ni Kristo. No po? Kaya katulad po doon sa ating pong pinag-uusapan sa Athens, napakadami po doon. No? Papasok ka pa lamang po ng Atenas, kaliwat kanan na po ang makikita or nakita ni Apostol Pablo na mga inanyuan or mga Diyos-Diyosan na inanyuan lamang ng kanilang mga kamay. No? Nako po. Kaya nung nakita po ito ni Apostol Pablo, ay nako po, siya po inahabag.
Grabe po ang kanyang habag. Why? Maaring pumasok po sa kanyang kaisipan na ang lugar na ito ay hindi maliligtas kung sakali man na dumating ang Diyos. Why? Dahil napakadaming tao ang sumasamba sa iba't ibang Diyos. Sumasamba sa kanilang mga nilikhang Diyos dahil ngayon pong mga panahon na ito, ang mga tao po ay mas gusto yung may nakikitang nilikha or nakikita na sasambahin. No po? Kaya gumagawa po sila na kung ano-ano. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko po sa Panginoon, mapalad ang taong sumasamba kahit hindi nakikita. Nananampalataya kahit hindi nakikita. Nagkakaroon ng takot, respeto kahit hindi nakikita. Di po ba? Kaso, katulad ngayon, itong kapanahunan na ito, ay nako po, napakadami ng mga Diyos-Diyosan. Hindi na lamang po yung mga nilikha or nilikhang ng tao, ng mga nililibot pa nga. Hindi lamang ganun ang Diyos-Diyosan na ngayon. Napakadami na po. Maaaring pera, katanyagan, kapangyarihan, trabaho, asawa, pag-aaral, maaaring ganun po. At hindi maaari, ganun na po minsan. At paano mo malalaman kung yan po ay nagiging Diyos-Diyosan sa buhay mo? Tandaan po natin kung anumang bagay na nakakahadlang sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon mo, Diyos-Diyosan po yan. Kung ang trabaho, kung ang pera, ang katanyagan, yung mga bagay na yan, so on so forth, anything na nagiging hindrance sa pagpupuri, pagsamba at paglingkod mo sa Panginoon, maaari pong Diyos-Diyosan yan ng buhay mo. Kaya mga kapatid ko po sa Panginoon, maganda po itong nating napapag-aralan natin. No? And I hope mayroon pong mga tao or nakakapanood po sa live na ito na nagkakaroon ka ng linaw na kung sino ba dapat ang sambahin, sino ba dapat ang dapat tingnan, sino ba dapat ang dapat panampalatayahan or kanino ka dapat manampalataya. No? Sinabi ko po kanina, walang ibang dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya mga kapatid ko po sa Panginoon, stop delaying repentance. Stop delaying repentance. Huwag po natin ipagliban, wag po natin sayangin yung mga panahon. Hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi natin hawak ang buhay natin. At hindi mo hawak yung tinatawag na appointed day or yung itinakdang araw ng Diyos. Hindi mo hawak at hindi mo alam kung kailan yan. Kaya please, stop delaying repentance. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa. Hindi natin alam bukas makalawa kung makakapasok ka pa sa trabaho mo. Ngunit mga kapatid ko po sa Panginoon, yung tinatawag natin na kumpiyansa na kahit bawian ka ng buhay o kinuha ang buhay mo ng ating Panginoon, alam mo na ikaw ay sa kanyang piling dahil sa iyong pagpapatuloy.
No po? Don't stop delaying repentance. Hindi mo natin hawak ang mga bagay. Hindi natin hawak ang panahon, mga kapatid ko po sa Panginoon. Okay? Meron pa dito sinabi, stop treating sin lightly. Okay? Huwag po natin ituring na simple lang yung kasalanan. No po. Nang dahil po sa kasalanan, nahiwalay po minsan, no? Nagkaroon po ng gap or nagkaroon po ng tinatawag dito wall o pader sa pagitan ng tao at ng Diyos ng dahil sa kasalanan. Kaya don't stop treating sin lightly. No po? Ang kasalanang hindi mo isinusuko ngayon, maaring wag natin hintayin na mabitbit pa natin ito or mangyari pa na ito pa yung malamang lahat talaga hahatulan ng Diyos. Kaya ano man ang kasalanan na hindi mo masuko-suko, well, sabi ko nga kanina, habang hindi pa, no? Habang buhay ka pa, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, suko na natin, mga kapatid, ano man yan. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Siya po ay pag-ibig. Siya po ay nakikinig. Siya po ay handa tayong patawarin. Basta tayo po ay talagang magpapakumbaba lamang po sa Kanya at meron tayong tinatawag na fully surrender. Surrender po natin. Yung mga dapat po nating isuko sa Kanya, kasalanan, ano man po yan. Ano po? And turn to Jesus now. Sabi ko nga kanina, habang siya ay tagapagligtas, dahil sa kanyang pagbabalik po ay hukom na siya. Sabi po ng Bible, sa Revelation, ang pagbabalik daw po ng Panginoong Hesus ay nahahalin tulad po sa isang nagli-labor na buntis or yung mga nganak. Ano po yung pakiramdam noon? May mga natanungan po ako niyan na mga nanay, no? Sabi po nila, masakit po talaga. As in, hindi po nila alam ang kanilang gagawin. Hindi mapakali. At sobrang sakit, ika nga. So madaling sabi po kung bakit ganun po inilarawan yon dahil sa pagbabalik po ng Panginoong Jesus, it's final, finality po. No? Sasarhan na po yung tarangkahan ng grasya. Sabi ko nga po kanina, ang lahat ng ito, it's all by the grace of the Lord. Ang lahat ng ito kung bakit ngayon ay nakakanood ka ngayon ng live, it's by the grace of the Lord. Kung bakit ka nakakakain 10 times a day, by the grace of the Lord. Bakit gumigising ka araw-araw by the grace of the Lord. Di po ba? Kaya wala po tayong pwedeng may pagmalaki sa Panginoon. No? Lagi lang po tayong magpakumbaba sa Diyos. Habang may chance, wag po natin wag po natin nasayangin yung mga pagkakataon. Hindi po natin, yung sabi nga ng James, ang buhay po natin ay parang, parang usok lang. Sandali lamang po. No? Hindi po natin hawak ang oras. No? Pero, meron po tayong magagawa. Meron tayong magagawa. Okay? Meron tayong magagawa. Surrender. Turn to Jesus now, mga kapatid. At please, don't stop preaching the word. Don't stop proclaiming Christ in your family. No? Don't stop proclaiming Christ sa trabaho mo.
kung ano man ang workplace mo, ano man ang kung saan ka man, dahil tayo po na mga nakakaalam ng katotohanan, tayo po talaga yung nagiging daluyan din, no? Ng ginagamit ng Diyos para at least sa mga hindi po nakakakilala sa Panginoon ay magkaroon po ng chance na makilala siya. Kaya nga po doon po sa Burias, no? Marami pong mga tao din na nakaunawa ng katotohanan. Madami din po ang mga naabot na mga tao na hanggang ngayon ay nagkakaroon din po hanggang ngayon ay wala po talagang masyadong idea tungkol sa pananampalataya, kung paano maliligtas, na parang na-stuck na sila sa kanilang tradisyon, na-stuck na sila sa kanilang kinasanayan, no? Na-stuck na sila doon sa kanilang kinalakihan or namana na mga gawain or namana na pananampalataya na pananampalataya ng kanyang magulang na kung saan tradisyon. No po? Kaya by the grace of the Lord, madami po, no? Madami din po ang nakapakinig, madami po ang nagkaroon ng chance na makilala ang Panginoong Jesus. Nga lang, kagaya kay nangyari kay Apostol Pablo, marami din po talagang nagalit. Madaming ayaw makinig. And in fact po, kami po ay sinisigawan din po doon. And may mga hindi tumatanggap. Pinapaalis kami. Pero ganun pa man, tuloy pa din. No? Ganun naman po talaga. May makikinig, may hindi makikinig. Ano po? And tandaan po natin na yung buhay po natin, ano po, ang purpose po ng buhay natin ay para po mabigyan po natin ng kapurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabahagi, pagpapahayag ng katotohanan ng kanyang mga salita, no? At pag-aabot din po ng mga tao na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Okay? Habang tagapagligtas pa siya, tandaan po natin, meron pang pagkakataon. And ngayong gabi, kung ito man po ay napakinggan mo, no? Hindi na po, wag na po natin paabutin pa ng bukas. No? Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Amen po? Yan. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po sa inyo. And marami pa pong araw na tayo po ay magkikita, magkakasama-sama at makakapakinig ng salita ng Panginoon. Again, this is ika-65, no? 65 po, 65 day. Yan. So, ilang ano na lang kasi ang ano po nito is 100 days, 100 days, so ilang days na lang. Pero marami pa po 'yan. No? So, maraming salamat sa patuloy na pag-aabang, pag-antabay. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig ng ng salita po ng Panginoon. Okay? So, yan lamang po ang aking pong mai-share po sa inyo. And siguro po tayo po ay tumungo na sa ating panalangin. Po, let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, nawa po ang mga salita na napakinggan sa gabing ito ay sumagana. At ito po, Panginoon, ay magbunga ng pananampalataya sa bawat nakapakinig nito, O Diyos. And Lord, patuloy ka na magpakahayag sa bawat isa at Panginoon, dalangin ko po
Kung sino man po, Ama, ang nakapakinig ng live stream na ito sa gabing ito or maging sa replay, Lord. Hallelujah, Lord. I pray na sila po ay patuloy na bigyan mo ng pananampalataya at desire, Lord, sa kanilang mga puso na kilalanin ka pa sa kanilang mga buhay. And Lord, I pray na sila po ay masumpungan kanila, Panginoon, sa kanilang pagpapatuloy na paghahanap sa iyo. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa. Ang gawain na ito, 100 days, Lord. And salamat, Panginoon. We know, Lord, ang lahat ng ito ay dahil lamang po sa iyong biyaya at habag. Kaya maraming salamat, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Patuloy ka pa din, Panginoon, na patuloy mo pa din kaming tinuturuan at patuloy mo pa din ipinapaunawa po sa amin, Lord, ang iyong mabuting kalooban, lalong-lalo na ang iyong layunin, Lord, na pinapaalam mo po sa amin ito ng may kalinawan, Lord, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Salamat, maraming salamat, O Diyos. At anuman po ang pinagkakaabalahan ng mga kapatid na ito, patuloy mong pagharian at patuloy mo, Lord, kandiliin at patuloy mong samahan ang bawat isang narito at pagharian ang bawat pamilya ng mga kapatid na ito, Lord, na nakikinig at nanonood sa live stream na ito. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Okay? Yan. So, maraming salamat. Again, patuloy po kayong pagpalain po ng Panginoon. Dako po tayo. Dako po tayo sa ating shout out. Nakakalimutan ko na yung word, shout out. Dako tayo sa shout out, mga kapatid. No? Ayan. Praise God. Shout out po. Okay, una sa lahat, shout out po sa ating pong mga pastor. Okay, yan. Pastor po sa FOM Pastors. Shout out po sa ating pong dyan po sa Antipolo, Pastor Aldwin, and together with the Pastora Mirna, and shout out sa inyo po, Pastor Aldwin, and syempre sa FOM Dulong Crusher. Okay, Dulong Crusher, si Pastor J. Lumen. Shoutout sa iyo, Pastor. And syempre po, FOM Tapel. Ayan. Sa pamumuno po or pamumuna po ni Pastor Vicente Salisi. Ayan, ang kanya pong kahalili, si Pastor Berting Salisi. Ayan. And syempre, FOM Badian, kay Pastor Al Albarico. Yan. Okay, and syempre, dito po sa FOM Kanumay. Shout out po sa ating mga kapatid sa Kanumay. Yan, kay Pastor Bong. Sa Badian pala si Pastor Bong Flores. Okay? And sa Kanumay naman ay si Pastor Albarico Flores. Yan. Shout out po mga pastor, mga kamanggagawa po. And syempre dito po sa FOM Puduran. Okay? Ang pastor po ang iyong lingkod. Yan. And yung ating pong FOM Outreaches.
and mga mission station. Shoutout po sa ating mga FOM outreaches, Mendoza, Pinagmisahan, veterans. Ito yung veterans, ito po yung pinagdausan ng youth camp last year po, no? Last year. Yan. Sa Padilla. And dito po sa Tanay and Binangonan. Okay. And syempre po sa ating pong Cubao. Yan. Outreach Cubao. Burias. And BS Japan. And ano ko din po, sabay ko na din po yung mga outreaches din po dito sa Bicol. Dyan po sa Tapel, meron din pong outreach tayo dyan. Hindi ko lang po sure yung exact na pangalan ng barangay or barangay. Pero meron po dyan. And outreach po natin sa Katburawan. Yan. Sila po niyan? Sila Pastor Bong, Pastor Al. Yan po. Okay. And syempre po dun sa din po sa Puting Baybay. Yan. Specifically Osmeña and Talisay. Yan. Shout out po mga kapatid. Diyan po sa Puting Baybay. And syempre dito din po sa Piuduran. Outreach po natin is sa Barangay Lawinon. Yan. Isa po sa mga dulo-dulo na barangay dito po sa bayan po ng Piuduran. Okay. Okay? And dito po naman, shout out. Ay, madami-dami po ito, no? Shout out mga kapatid. Shout out po kay Chris Paraiso. Shout out po kay Jing Ropio. Yan. Shout out po. Okay. Shoutout din po kay Brother Jerry Pasqua, kay Miyuki Kida, and shoutout kay Brother Roger Bristol Jr. watching from QC, kay Quezon City. Ayan, shoutout naman po sa ating mga kapatid kay Ana Recuerdo, kay Sister Rica Beldosito, kay Brother Roger Lego, kay Sister Hazel Ann Paulo. Shoutout po sa inyo dyan mga kapatid. Kay Nanay Silden Dalumpines Paulo. Hello po Nanay Silden. And syempre kay Sister Janet Lego. Yan. Kay Nanay Shirley Lancaster. Kay Jennifer Page. Shoutout po. Siyempre po kay Mami Chi. Yan, kay Mami Chi, Josephine Chi Lumen. Kay Sister Mary Rose Teves. Hello. And yes, siyempre kay Jess. Kay Sister Jess Lahoy. Yan. Kay Sister Ella Alilano. Siyempre kay Sister Betchay Flores. Hindi ko nakalimutan ko, Ate Betcha, yung exact na lugar mo, ha? Pero I know you are from Morocco pa ba? Or basta, nasa Middle East ito, si Sister Betcha Flores. And kay Sister Rowena Reyes, Beverly Joy Patropes. Okay, pasensya na po kung minsan po ay hindi mali yung aking pagkabasa, ha? Beverly Joy. And kay Sister Maria Izumi, kay Brother Jezrael John Dalumpines, kay Brother JJ, yan. Siyempre kay Sister Leia Joy Salisi, Arlene Lego, kay Brother David Ching, yan, kay Kuya Russ. And the last one na dito po sa aking list, si Brother Jake Verano. Yan.
Magandang gabi po sa bawat isa. Hindi ko man po maisa-isa kayo. Okay? Shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat. Nandito man sa live or wala. Shoutout po sa inyo. Magandang gabi. And syempre po, bukas, bukas po na gabi, abangan nyo po ang day 66. Ito po, I'm not sure kung sino po yung susunod, pero abang-abang lang po kayo ng mga poster or posting ng Speak Life National Ministry. Okay? Doon po makikita nyo po yung mga post po about regarding po sa mga susunod na magsasalita. Okay po? Yan. Maraming salamat. And yun lamang po ang ating pong kabuuan po ng Day 65. Maraming salamat. Ito po si Pastor Carl Sandigan. Magandang gabi. And God bless everyone. Bye!